Sa Lunes, February 26, sisimulan na ng House of Representatives ang pagtalakay sa Resolution of both Houses No. 7 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Sa pamamagitan ito ng pag-convene sa House of Representatives bilang Committee of the Whole kung saan lahat ng mambabatas may pagkakataong makibahagi sa pagtalakay ng panukala. Ayon kay House Deputy Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, kailangan ding busisiin ng mga kongresista ang resolusyong nagsusulong ng economic charter change. Reaksyon ito ng mambabatas sa pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mas mainam na i-adapt na lang ng Kamara ang ipapasang bersyon ng economic chacha ng Senado. With all due respect to the Senate, ang House din ay may sariling mandato para mag-propose ng amendment sa konstitusyon. Siguro sila mismo nakakalimot ng sarili nilang argumento na bicameral ang Kongreso, no? Gusto ho ng ating butihing Senate President na tanggapin na lang namin ang mga amendments na aprubahan sa parte ng Senado, ni wala hong sinabi kung may partisipasyon ba kami doon sa pagbalangkas ng mga pag-amyenda. Naniniwala naman si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na pagmumulan na naman ang panibagong banggaan sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang magkaibang probisyon sa Resolution of both Houses No. 6 ng Senado at Resolution of both Houses No. 7 ng Kamara. Nakasaad sa RBH 6 ng Senado ang mga katagang each house voting separately na wala sa RBH 7 ng Kamara. Pero isa sa nakikita ko natututulan na naman dito ng Senado, no, yung votation by Congress, 3/4 of the members. So ibig sabihin nito jointly mukhang meron na namang magiging problema dito between the House of Representatives and the Senate. Kamakailan, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat Senado ang manguna sa pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.